Ngayon, gusto mo makipag-away, bakit binawasan mo yung AFP modernization sa budget ng 15 billion? Gusto mo makipag-away, ayaw mong bigyan ng armas yung mga sundalo mo. Bakit kinat ang Department of Transportation kung saan nasa ilalim noon ang Coast Guard? Alam nyo, Commodore Tariela, hindi matatakot ang mga barko ng China kahit maangas ka magsalita. Hindi kasama yun eh. Hindi angas, baliwala yung angas na salita mo. Nagpapasikat ka lang sa amin, sige na, sikat ka na. Pero anong purpose doon? Gayon, tumitirik pa rin yung mga barko natin. Ito natatawa na naman ako pinapakita na naman natin kung gaano tayo ka-subservient, katuta. Nagpapakatuta tayo. Ayan. Sakit yun Hindi kasi, di ba hindi na-imbita si Pangulong Marcos doon sa inauguration ni Pangulong Donald Trump ng Amerika. So ang ginawa, para naman din daw tayo kahit saling pusa, sabi ng ating mga opisyal, makipag-meeting tayo kung kaninong gustong makipag-meeting sa atin doon sa Washington DC. Para kunyari in tayo, no? Etong ating mahina yung aking internet itong ating anong tawag dito? Foreign Affairs Secretary. Teka muna, ayaw gumana nito. Kanina gumagana ito Sinasabotahit talaga tayo ng palagay ko pakana ng mga ilang kawani ng ng House of Representatives. Ito mong ginawa natin. Nakipag-meeting tayo sa Secretary of State. Bago, tuwang-tuwa tayo. Kasi, ang sabi daw ng Secretary of State sa atin ay tuloy-tuloy ito ang sabi, Secretary of State Marco Rubio spoke today with Philippine Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo about issues of mutual concern, including the PRC's dangerous and destabilizing actions in the South China Sea. Ang nagsabi po niyan, destabilizing at dangerous, hindi ang Amerika, yung spokesman. So, nilalagyan na nila ng spin. Okay. Secretary Rubio conveyed that the PRC's behavior undermines regional peace and stability and is inconsistent with international law. Yan, sabi daw ni Rubio. Daw. Ngayon, sinabi daw ng Secretary of State na tuloy-tuloy ang kanilang suporta sa Maynila. Wow. Okay, wow, di ba? Tuwan-tuwa na tayo. Sapagkat sinabi ng Secretary of State kung anong gusto nating marinig. Ganyan tayo, ganyan ka. Walang independence ang ating foreign policy. Para tayong tuta, medyo, anong tawag doon? Consuelo lang. Yung ginanon yung ulo. Kinuskus-kuskus lang yung ulo, kakawag-kawag na yung ating buntot. Wala namang sinasabing pagka nagkagyera ay tutulungan tayo. Suporta! Madali yun Eto sabihin ko sa iyo. Juvie, mag-blowout ka sa Manila Hotel. Akong bala. Nag-blowout ka. Eto na yung bill. Kalahating milyon. Hati tayo. Hati tayo. Ikaw magbayad. Sabi mo, madula naman sinasabing magbabayad. Sabi ko na, akong bahala bahala ka lang. Napaka-general. Doon ay tuwang-tuwa na tayo. Anong gusto nyo sabihin? Kasi dapat makita nyo na sa ilalim ng bagong administrasyon ng Amerika, ang kanilang policy towards China ay hindi na nila aawayin. Bakit mo nga naman aawayin? And yung trade relationship nila ay napakalaki. Number 1 trading partner. Totoo.
Halos lahat ng nabibili sa Amerika ay gawa sa China. Yun nga mismong American flags na winawagayway pag 4th of July, yung Independence Day nila. Sabi nung pinsan kong taga-Amerika, pag tinignan mo, American flag, tingnan mo yung likod, made in China. Oh, pambihira. Hindi yan makikipaggera. So, lahat ng sinasabi ng Amerika, akong bahala sa iyo, wala, parang pelikula Akong bahala sa iyo, Parang parang konsuelo lang. Consuelo de bobo yan. At ang bobo ay tayo. Kasi tuwan-tuwa tayo. Suporta, sige. Bigyan mo pa kami ng missiles kasi may missiles tayo Okay. Binigyan nila pero ilan yun? Ilan? Hindi kaya gusto nilang itry lang. Hindi pwede kasi ang Natakot missile yun defense system Ayun. nauubos yan Ilan ba missile mo? 20. Ilan ang missile na ibabato sa'yo? 100. Di yung 80 ilusot. Ang bihira naman Hindi po, that's not how it works. Binigyan ka ng konting missiles, tuwan-tuwa ka na. Anong gagawin ng missile sa South China Sea? Land-based yun. Opo. Bigyan mo ako ng missile frigate na bago, hindi yung 30 years old. Hindi yung yung pinang-intercept doon sa sinasabing monster ship na barko. Opo. Pagkatapos hindi naman nagtagal ng 2 araw. Walis din. Uminit daw yung tambucho. Paano? Mga bigay ng Amerika, mga 30 years old. Oh. Hindi ako pupuntang Baguio kung ang sasakyan ko 30 years old. No way. Sabihin diba? lumaan. 2015, 2010 ang sasakyan ko, pupunta akong Baguio, ititirik ako doon, Baguio lang yun. Ipanlalaban mo sa Chinese Coast Guard, Iyo. sa People's Liberation Army Navy, Opo. ay 30 years old. Pambihira. Oo, panis ang Chinese Navy kung ikukumpara mo sa US Navy. Pero eto ang question, tutulungan ba tayo? I-risk nila yung mga bago nilang mga barko na daang milyon kung hindi bilyon ang halaga yung aircraft carrier nila. Opo. May panama na ang China dyan sa mga aircraft carriers, yung mga shore-based missiles, yung mga hypersonic missiles. Kung mag-away man yung dalawang yon, mananalo talaga ang US. Pero maraming malalagas pa rin sa kanila. Hindi walang casualty at bawat barkong masira, mailubog, bawat eroplanong bumagsak milyon-milyon. Oh my God. Dolyares ang halaga. Magkano ang isang fighter jet nila? Magkano isang destroyer? Magkano isang aircraft carrier? Tatamaan niya na tatamaan at hindi magpo-full scale war, maniwala kayo. Bakit ba gusto nila ng war? Wala nang nakikipag-away. Gusto nga ayusin, di ba? Gusto kasing ituloy nitong mga to yung policy na inaaway ang China sa hindi ko alam kung bakit. Humihingi sila ng pagpalubag loob doon. Uy, tutuloy namin ang kumbaga sa kuwan ako, nagbabasa ako ng dyaryo. May lumalapit sa akin, Atty. Tutuloy ko na yung pagkikipag-away ko dito sa kapitbahay naman. Sige, bahala ka sa buhay mo. Kung bahala sa'yo, sige. Babasa. Paano man ang aatupagin ng Amerika? Nakitang-kita nyo na ang priority ng Amerika ngayon. To recover. Kaya gusto nilang wag nang makipag-away sa China. Ang priority nila, yung border nila, napakaraming illegal immigrants. Correct. Dinadagsa sila, binabaha sila. Kaya yung sa Mexico, di ba? Sinarhan nila. Yun ang priority nila. Hindi yung you will send your warships halfway around the world para makipagbakbakan sa isang bansa na ang dami nyo namang negosyo magkasama. Yung number 1 advisor ni Pangulong Trump, si Elon Musk.
na gagawin yatang hepe ng Department of Government Efficiency. O, Wow. di ba yung pabrika ng Tesla niya nandun sa China? Ang galing. Yun naman, oo. Yung X-phones niya, ginagawa sa China. Yung iPhone, ginagawa sa China. Kita mo nga yung TikTok na gustong iban. Hindi na- Dahil daw sa China yon at nakakuha ng impormasyon. Kita nyo, in-extend. Oh, ayaw na makipag-away. Tayo gusto pa rin natin. Sa liit ng bansa natin. Kaya nga, ngayon, gusto mo makipag-away. Bakit? Binawasan mo yung AFP modernization sa budget Yun ng ang 15 question na. billion. Gusto mo makipag-away, ayaw mong bigyan ng armas yung mga Bigyan sundalo ng- mo. ng, Bakit kinat ang Department of Transportation kung saan nasa ilalim noon ang Coast Guard? Alam nyo, Commodore Tariela, hindi matatakot ang mga barko ng China kahit maangas kang magsalita. Hindi kasama yun eh. Oo. Hindi angas. Baliwala yung angas na salita mo. Nagpapasikat ka lang sa amin, sige na, sikat ka na. Pero anong purpose doon? Gayon, tumitirik pa rin yung mga barko natin. Kaya kayo eh. Intercept nyo, monster ship, ang laki-laki oh. Sinado, ang yabang nyo pa nung unang araw sinashadow namin yan. We are not letting them out of our sights. Mamaya alis muna ako. Bakit? Naglolo ko yung makina. Di ba may tinatawag attorney na mga parang sa police trigger happy? Sabi nga, baka naman po itong ating bossing gusto niya ng gusto niyang matikman o magamit lang yung mga binigay sa atin. Hindi naman laro ito eh. Yun nga po Testingin mo eh. Pag nagpaputok ka na dyan, Yari na tayo. tayo una magpaputok, sila una magpaputok, gera na yan, gulo na yan. Gusto ba naman natin yun? Hindi. Bakit ba? Gustong-gusto natin na sunod-sunuran sa ibang bansa. Hindi ko naman malaman yung policy na yan eh. Well, actually maraming nananalangin na wag sanang matuloy yung kung ano mang kaguluhang mangyari. Wag naman sana. Wag naman kasi sabi nga ni Don Corleone dun sa Godfather, war is bad for business. Yes. That's true. Pagka nag-aaway, walang nakakanegosyo. Dapat meron tayong tamang tao para maging spokesperson para sa kanya at sa ibang bansa. Hindi kasi nga, etong ating military, syempre, nire-reflect lang yung policy nung head niya. Sinong head ng military aside from the chief of staff? Yung Secretary of National Defense. Opo. Na masyadong belligerent towards China. Hindi ko tapos na po yung belligerency na yan, iba na ang magiging policy ng Amerika.